Higit dito yung tanggapin mo. Ang bagong pagkatao na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Praise the Lord! Kayo po ay minsan pang nanunood sa programang The Living Word, kung saan ay minsan pa nating tatamasahin ang mga biyayang dulot ng pagbubulay ng mga salita ng Diyos. At kagalakan ko pong ihatid sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon na siyang pangunahin nating kailangan sa buhay na ito. Ngunit bago po sa ating pag-aral, ay sandali po muna tayong manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyo sa pananampalataya at amin pong idinadalangin sa iyo. Tulungan mo po ang iyong mga salita na aming mapag-aaralan ay magdala po ng katiyakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Inilalapit din po namin sa iyo ang aming mga kababayan na ngayon po ay nasa gitna ng mga kahirapan at iba't ibang karamdaman. Nawa po ang iyong mapagpalang kamay ay idampi mo sa kanila. At ang iyong bendisyon at basbas ay patuloy mo pong iabot sa kanila sa mga oras na ito at kanila pong maranasan ang iyong makaamang paglingap at pagmamalasakit sa kanila. Salamat po, pagpalain mo ang iyong mga salita sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sa mga pagkakataon po ito ay nais ko pong dalhin sa inyong paksang Faith that Overcomes the World. Praise the Lord! Maraming mga bagay sa sanglibutan ang kailangan nating mapagtagumpayan. Sicknesses, trials, difficulties from varied situations, sometimes even from our own families. Most of the time, we rely on our own abilities, power, and wealth. Yet, after exhausting everything we have, we still fail. In Jeremiah chapter 17 verse 5, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh in his strength, whose heart turns away from the Lord." Pansinin po natin ang salita ng Panginoon na ang mga taong nagtitiwala sa kanilang lakas, sarili at sa kanyang kapwa-tao ay sinusumpa ng Panginoon. Gaya po ng salita rin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17 ay ganito po ang salita ni King Solomon. "So I hated life because what is done under the sun was grievous to me, for all is vanity and striving after the wind." Ito po ang salita ng Diyos. Kaya at lahat ng bagay ay walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Ang pagsisikap mo para sa iyong sarili, ang pagtitiwala mo sa iyong sarili, ay walang kabuluhan. Sinabi ni King Solomon, si King Solomon ay ang pinakamakapangyarihan, pinakakilalang hari. Sa lahat ng karunungan ay nasa kanya. Pero ang salita niya, all is vanity, vanity under the sun. Ang ibig sabihin na ang lahat ng pagsisikap ng tao without the help of God, all is nothing, all is vanity and vexation. Kailangan natin ang pananampalataya sa Diyos. And what is faith? In Hebrews chapter 11 verse 1, ay ganito po ang salita ni Apostol Pablo. "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Ano po ang pananampalataya? Na ito ang sinasabi ng marami. Na parang ang pananampalataya ay mahirap mong gamitin. Sapagkat ang isa sa kaisipan ng tao is to see is to believe. Na ako ay maniniwala lang kung ito ay nakita ko na. Ngunit magkaiba po ang paniniwala sa pananampalataya. Gaya po ng salita ng Diyos na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay ginagamit sa mga bagay na hindi mo nakikita, na nais mong pangyarihin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. May mga bagay-bagay tayo na nais natin magkaroon ng katuparan, na nais natin magkaroon ng pagtatagumpay.
Ngunit kadalasan ay nabibigo po tayo sapagkat ang ginagamit natin ay ang ating sariling kakayanan, sariling lakas. Subukan po natin gamitin ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit hindi mo nakita, kapag sinampalatayanan mo, ay pinangyayari ng Diyos. Look at Sarah and Abraham in Hebrews chapter 11, verse 11. But faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered it faithful who had promised. And also in the book of Genesis, chapter 17, verse 17, then Abraham fell on his face and laughed, and said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Pansinin po natin, ito ang pananampalataya na ginamit ni Abraham. Na silang mag-asawa ay makikita nating lipas na sa age. Kung ikaw ay nasa 100 years old at ang asawa mo ay 90 years old, maaring magtawa ka kung sasabihin ikaw ay manganganak pa. But notice, beloved, by faith, ito yung pananampalatayang sinasabi ng salita ng Diyos. Pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, ay pwedeng pangyarihin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, meron ka bang nais na gusto mong pangyarihin ng Diyos sa iyo? Na maaring sa iyong isip at damdamin ay mahirap mangyari. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo. Gaya po ng salita ng Panginoon, that heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, according to Christ. Ganyan po ang salita ng Diyos. If you have faith in God, like Abraham and Sarah, at the age of 100, at the age of 90, ay nagkaroon pa siya ng anak. Purihin ang Panginoon. Dito po ay nais kong makita natin ang pananampalataya sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa standard ng sanlibutan. In secular standard, mahirap paniwalaan. But in God, there is nothing impossible. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang may pangyayari if you believe according to His Word. Kung ikaw ay sumasampalataya, ang lahat ng bagay ay pwedeng pangyarihin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ganito po ang salita ng Panginoon. Laging binabanggit ng Panginoon, have faith in God. Sa sanlibutan, mahirap po nating gamitin ang pananampalataya. Ang mga tao kasi ay masyadong naroon sa tinatawag na secularism. Nakatutok sila sa mga bagay ng secular. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na espiritual. Espiritual na magdadala sa iyo sa mga bagay na secular ay pwedeng pangyarihin ng Diyos. Glory to God! At hindi lamang si Sarah at si Abraham. Pansinin po natin si Moses. In the book of Hebrews chapter 11, verse 24 to 27, na sa pananampalataya, according to the word of God, by faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Na siya, na dapat na pwedeng maging prinsipe ng Egypt, ay tumanggi sapagkat ang tinititigan niya sa pananampalataya ay ang mga pangako ng Diyos. If you have faith in God's promises, in spite of this global financial crisis, maaring ito ay nararanasan
globally. But if you have faith in God, nothing is impossible. By God's divine intervention, ay pwedeng baguhin ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hindi mo nakikita, ngunit kapag sumampalataya ka, ay pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Like Moses. May mga bagay na parang mahalaga sa isang tao dito sa standard ng sanlibutan. Ngunit kapag may pananampalataya ka, ay makikita mo ang higit na nais ng Diyos para sa iyo. Mga magulang at kaibigan, maaring merong bagay na nais mong gawin ang Diyos sa iyo. Maaring may nais ka na ang Diyos ay pangyarihin sa iyong buhay. Naalala ko yung nagpa-pray po sa akin na 8 years na silang walang anak. Ang sabi ko sa kanya, manampalataya ka sa Diyos. Bago matulog, ipag-pray mo, patungan mo ng kamay ang tiyan mo. At sabihin mo, Panginoon, buhayin mo ang aking bahay-bata. Alam niyo po mga kaibigan, lumipas lang ang 1 buwan. Nakita niya, siya ay nagdadalang tao. Alam niyo po, ang mahirap na bagay, sa Diyos ay pawang posible. Gaya po ng sinalita ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Nais ko pong basahin sa inyo sa translation ng ESV translation. Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Sa King James po, translation ay sinabi ang, call unto me and I will show you great and mighty things. Mga dakilang bagay ang pwedeng ipakita ng Diyos sa atin. If you have faith, in the book of Jeremiah, verse 27, ay ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Beloved brothers and sisters, is there anything too hard for God? Is there anything too hard for the Lord? Sicknesses? Financial? Problems? Difficulties in life? Hardship? Severe trials? Nothing is impossible with God if you have faith. Purihin ang Panginoon. Why do we need to have faith that overcomes the world? Ba't ko po nasabing kailangan natin ng pananampalataya magtatagumpay sa sanlibutan? Because the world now is in chaos. Sa mga bagay na nangyayari, plague, ang mga kahirapan, ang mga nangyayaring digmaan, iba't ibang mga catastrophes, mga volcanic eruption, bagyo, iba't mga salot. Nasasabi tuloy ng marami, ito na ba ang wakas ng sanlibutan? There is only one answer. Have faith in God and have faith that overcomes the world. Isa lang po ang kasagutan, manampalataya tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya na magtatagumpay sa sanglibutan. Sapagkat pananampalataya lang ang magbibigay ng daan sa bawat isa sa atin upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6 ay ganito po sinasabi ng salita ng Panginoon. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, in He that is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga minamahal na magulang at kaibigan,
At kung walang pananampalataya, sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Napakahalaga po ng pananampalataya. It is only by faith that we became pleasing before God. Ang pananampalataya lang ang tanging paraan upang ang Diyos ay magkaroon ng kaluguran sa atin. Why? Because we are all sinners. In the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And also in Romans chapter 3 verse 10, as it is written, none is righteous, none, not one. Walang sino mang matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit kung tayo ay may pananampalataya, ang Diyos ay pwedeng malugod sa atin. Ang Diyos ay pwede tayong tanggapin. And how can we possess this faith that overcomes the world? Ito po ang nais kong maunawaan natin. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Pananampalataya na magagamit po natin upang ipagtagumpay sa sanlibutang ating kinagagalawan sa ngayon. In Romans chapter 10 verse 17, according to Apostle Paul, so faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Paano raw tayo magkakaroon ng pananampalataya? Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Beloved brothers and sisters, wherever you are, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ano man po ang ating ginagawa, tayo po ay nasa bahay, nasa saksyan, o saan man po tayo naroon sa mga oras na ito. Napakinggan niyo po ang programang ito ng The Living Word. Narito po ang salita ng Diyos. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. That faith comes by hearing and hearing the Word of Christ. Kapag tayo po ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. Yung pananampalatayang ito ay bunga ng ating pakikinig. At sino po ang ating pakikinggan? In the book of Romans chapter 10 verse 14 to 15, ito po ang ating mababasa sa salita ng Panginoon. But how are they to call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Maliwanag po sa salita ng yung pananampalataya na sa pakikinig ng salita ng Diyos na mula doon sa mga sugo ng Panginoon. At ang mga sugo ng Panginoon, sila po yung mga apostol at kasamahan ng mga apostol. Kapag pinakinggan po natin yung salitang ipinapangaral, gaya po ng sinasabi ng salita ng Panginoon in the book of John chapter 3 verse 34, yung salitang ipinapangaral po nila, yun yung salita ng Diyos. For he whom God has sent utters the words of God, for He gives the Spirit without measures. Yun pong mga sugo ng Diyos, sila yung nagsasalita ng tinatawag nating unadulterated words of God. Yung salita ng Panginoon, yung salita ng Diyos na dalisay, purihin ng Panginoon, yun ang magdadala sa atin ng pananampalataya. Glory to God. By the grace of God, gaya po ng mga kapatid sa Thessalonica. In the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, ay ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a word of man, but as what it really is, the word of God, which is at work in you, believers. Ang mga kapatid po sa Thessalonica, nang tinanggap nila ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Apostol Pablo, ang sabi niya,
Hindi nila tinanggap to gaya ng salita ng tao, kundi sa katotohanan ay salita ng Diyos na gumagawa naman sa kanila na nagsisisampalataya. Purihin ang Panginoon. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, kapag tayo ay tumanggap ng salita na ipinangaral ng mga sugo ng Diyos, ito yung tinatawag nating word of faith. In the book of Romans chapter 10 verse 8 ay ganito po sabi ng salita ng Panginoon. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Yung word of faith ay ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo. Siya ay sugong apostol. The word of faith is being preached by the man sent by God. Apostle. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang mga apostol, sila yung binigyan ng Diyos ng karapatan na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang 11 apostle ay binilina niya ng go ye, preach the gospel, that those who believe and be baptized shall be saved. Yung word of God ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Hindi mo galing sa kanilang sariling tinatawag nating secular knowledge. I would like to read to you in the book of Galatians, chapter 1, verse 11 and 12. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. Pansin po natin, sabi niya, hindi ko ito tinanggap sa tao, yung ebanghelyo ang ipinangaral ko sa inyo, kundi tinanggap ko sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ito yung word of faith. Ito yung pananampalataya mula sa salita ng Diyos na ating tinanggap. Purihin ang Panginoon. Kaya pag tayo ay may pananampalataya, gaya na sinasabi sa Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Purihin ang Panginoon. Kapag sinampalatayanan mo yung salitang ipinapangaral na sa iyo ng mga sugo ng Diyos, ikaw ngayon ay magkakaroon ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay magdadala sa iyo upang ipagtagumpay mo ang mga bagay na kinakaharap mo sa sanlibutan. Gaya po ng salita ni Christ, in this world you have a tribulation. In the book of John chapter 16 verse 33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Purihin ang Panginoon. If you have faith in God, we can overcome the world. In the book of 1 John, in our text, chapter 5, verse 4, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that was overcome the world, our faith. At ano ang ipinapangaral ng kanyang mga sugo? Ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang ebanghelyo na magdadala sa atin ng katiyakan, because the gospel has the power of God unto salvation. In Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, and also to the Greek. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kapag tayo ay may pananampalataya, ay magtatagumpay tayo. Sapagkat, gaya po ng salita ng the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon sa makatuwid. Mga kaibigan, ay meron tayong katiyakan na pwede nating ipagtagumpay anuman ang ating kalagayan sa ngayon. Tayo man ay nasa gitna ng mga paghihikahos, tayo man ay nasa gitna ng mga karamdaman, tayo man ay nasa gitna ng maraming kabigatan, problema at kabalisan sa buhay. Yung pananampalataya na tinanggap natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos
sa mga sugo ng Panginoon ay magdadala sa atin sa katiyakan ng ating mga kahilingan sa Diyos. Why? Because you have the foundation of the Word of God. Purihin ang Panginoon. Meron kang pundasyon, ang salita ng Diyos. Sa salita ni Apostol Pablo in the book of Colossians chapter 2 verse 7, ay ganito po ang ating mababasa. Rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Kapag ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng kanyang mga mangangaral, ng kanyang mga tunay na sinugo, ang kanyang mga apostol, yung pananampalataya mo ay umuugat na matibay. Kaya nga, pag ikaw ay may pananampalataya, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay nagiging matatag. In the book of Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. Kapag taglay-taglay mo ang pananampalatayang ito, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay nagiging matibay, nagiging matatag. You are like Mount Zion. Nagiging parang ang bundok. Dumating man ang mga pagsubok, kapag may pananampalataya ka, ay magtatagumpay ka sa mga pagsubok na iyong kinakaharap. Mga kaibigan, ang pananampalatayang ito ay magdadala sa atin upang ating sampalatayanan ng ating Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, bilang ating manggagamot, bilang ating provider sa lahat ng ating pangangailangan. Mga kapatid at mga kaibigan, mga magulang, let's grow our faith through action. The faith that we have is the faith that we can overcome the world. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga kalagayan. Nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa, lalo po ang aming mga minamahal na kababayan, na ngayon po ay nasa gitna ng pakikipagbaka, bunga ng mga kahirapan, bunga ng mga karamdaman, bunga ng iba't ibang mga kabigatan sa buhay, na sa aming sarili ay wala kaming magagawa. Na sa aming sarili wala kaming sapat na kakayanan. Maaring meron kaming karunungan, kapangyarihan. Ngunit ano ang nangyari? Maraming taong mayayaman, maraming mga taong marurunong at makapangyarihan. Ngunit kapag dumating ang salot, hindi po namin magagamit ang mga bagay na yaon. Mananatili pa rin ang katotohanan. Ang sumasampalataya sa iyo, O Diyos, ay magkakaroon ng pagtatagumpay. Tulungan mo po kami na manampalataya sa iyo, Panginoon, upang sa pamamagitan nito ay magkaroon ka ng kaluguran sa amin. At kung magkaroon ka ng kaluguran sa amin, ang aming pakikipagbaka sa sanlibutan ito ay maipagwawagi namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Abutin mo po ang aming mga kaibigan at matuto ka ng sampalatayanan. Kilalanin na Panginoon at Hari ng kalambuhay. Kung magkagayon ay matitiyak nilang kaligtasan mula sa iyo. Hallelujah! Sapagkat sa pangangaral ng iyong mga salita, doon namin matatamo ang aming kaligtasan at ang aming kapatanagan sa buhay na ito. Hallelujah! Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Ang iyong habag at awa ay pagkalumupo sa kanila. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Nawa po ay higit nating nasain ang katuparan sa ating mga buhay ng mga salita ng Diyos na ating napagbulayan. At kung nagnanais po kayo ng higit pang karagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa banal na kasulatan, ay huwag po kayong mag-atubili na kontakin ang aming mga numerong makikita ninyo na naka-plus sa inyong mga TV screen. Praise the Lord!
Umaasa kaming sa sandaling kayo'y nakinig sa programang ito ay inyong naging karanasan na makapangyarihang pagkilos ng Diyos para sa ilang mga katanungan, paglilinaw o mga kahilingan. Mangyari lamang po na inyong tawagan o i-text ang mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Marami pong salamat at naway ang kapayapaan at paghahari ng Diyos ay patuloy na sumabawat isa.